Lipay ba mo karong hapuna? God is good all the time. Kinaraan ako niyan tubag, no? Na ako no'y binatan-o na, no? Ko, God is good, yun yung tubag. Grabe. All the time. Balik ko no be? God is good. All the time. Atong pakpakan ang ato Ginoo. Nagahapon dito mi sa Alegria, Surigao del Norte. Karon ni ana punta sa Claver, Surigao del Norte. Sunod ugma sad last na mo ato mi sa Siargao, Charlie of Pilar Parish sa Siargao. Ug mas kadlawon mo travel sad mi o sa radyo tuyo na mo aron mahigugma mo sa kamatuoran. Ug matud pa ni Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ato siyang pakpakan. Karon mga igsuon, daghan masakito ninyo no. Father, hikapak ko, Father. Day mga lula ni abot dito sa office. So, what dem mo open ron sa office? Sa may tuyo ni mo, lula. Ni alagimi kay magpahikap ning Father Darwin. Ningon pod ang ako mga kauban, lula, why office ron? No. Kay Thursday to Sunday ra ang open sa office nato sa Anas Valencia, Bohol, St. Michael Healing Deliverance and Exorcism Ministry sa Diocese of Tagbilaran. Mo nang mingon ako mga kauban, kami lay hikap no? Mas Father Darwin ron. Ulit, timan ininyo, kumuduol mo sa Sacrament of Confession, anointing of the sick. And then, musimba mo kanunay, receiving the body of Christ, labaw pa sa kamot ni Father Darwin ang inyong nahikap. Ang nihikap ninyo, kamot ni Kristo. Amen? Every time maduol mo sa itong kaparian, ni Monsignor, Idito, Father Mon, Padre, mudawat mi sa sakramento. Ang inyong gidawat, matud pa ni Saint John the Baptist, dili ako ang ngayan, mubadbad sa higot sa iyang sandalyas. Atong pakpakan si Kristo. Ni ami dinhi, dili aron mapanatik mo ni Father Darwin. Kay kuya, masudlag bakukang ang utok ni Father Darwin. Sa sunod adlaw, mingon na siya, ako, si Commander Aguila. O dili di ay, ako di ay ang anak sa Diyos. Dili mo kasod sa langit kung di mo papirman ako. Delikado na. Nasudlan na tagbakukang. Kung sa gisulti ni Saint John the Baptist, ngadto ni Kristo, I must decrease. He must increase. Amen? Father Darwin must decrease and Jesus must increase. Ito pakpakan ang atong bugtong manuluwas, ang bugtong na tong paglaom, way laing anak sa Diyos. Amen? Nga nagtubos kanimo og kanako si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa atong amahan. Amen? Unang amo mong gaydan sa tinuod jud nga moayo nato. Sa tinuod jud nga mousab nato. Dili tao makaayo nato kundi si Kristo lang. Amen. Pinaagi mo nang atong gi-highlight ang catechism. Muna'y pinaka-importante nga nawa nato sa simbahan. Kung miskwila kag ning elementary, daghan kay kag libro ipangda. Ang imong bag na puno sa mga libro, kinabugatan.
Nako kay mong ba, gamay kay kang bata. No? Inig uli, wa dyan, basa-basa. No? Pila ka katuig sa elementary, unom. Pila ka katuig sa high school, unom. Tapay K-12. Sa college, upat nga tos 5. Yan, sa masteral, duha. Sa doctorate, mga duha man siguro na. No? Pila ka tuig. Ang kinaadman sa tao, pila ka tuig din mo gitunan. Pero ang kinaadman sa Diyos, no, apiki. Mag-Bible study taron, busy. Mag-seminar taron, ay seminaron dito sa CFD, Bible Seminar, busy. Tinoon dili. Muna nahitabo nato. Muna nga si Kristo before siya mag-healing, before siya mag-exorcism, naadyo ng catechism, preaching. Unang gikas buntag hantod karon, nag-evangelize ta. Nya human ini live sa ta karon sa Facebook page sa YouTube channel nato. Reverend Father Darwin punto per punto YouTube channel nato. Usay magtagalog ko dito, isang Bisayang dako. Kay daghan mga nag-request nga magtinagalog. Unang nahirapan tuloy sa kalisod. Sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no? Ngano man, for the sake of evangelization. Bago lang, ato miaging adlaw, mga igsuon, ngayon sa si Tatay Tatay Orville, 68 years old, by birth, Baptist. 2 months lang siya sigpaminaw sa punto por punto, ni balhin nagkatoliko. O ako mismo ang nagbunyag sa iya ha, kinadto man siya sa ato parokya. 68 years old. Unang, sabtan lang ninyo ang mga igsuon natong Sabadista, perting sukuan ako. No, nagkuyog ming Brad Windel, Brother Tata, nagpictures Brother Tata, no? Gibutangan na maglibel dito silang live. Nagkuyog na ang mga palahubog nga defender. Yan na pari nilang kuha pa dyan ko mahubog isa kausa, no? Pero sakdi lang, sabta lang na sila. Ay lang na sila awaya ha. No, higugmaay in town ang mga SDA. Sa minig SDA, saba diha, no. Unya, atangin ninyo kung may October 3, doon namin dialogue sa ilang heads sa SDA, si Pastor Chris Bacalares. Kaya nang hagit man siya, doon na ba ko mo dawat niya, ng usang oras, question and answer dayon. Kung nga, bisan pagtibok adlaw. Oh, karong October 3, supposedly karon man ta. Ugma untang adlaw among dialogue niya. Tapos man ko share gaw. Wala nga kinahanglan na stable nga internet during interaction namo. Unya dili aron mudaog ta sa debate, aron mudaog ta sa dili aron mudaog ta sa debate, aron matin-awan lang ang bagang duot ni mga Katoliko. Gawa na magpakaban na daghang kayong Katoliko na nada sa laing tinuhuan. Tinoo dili. Kita mo'y gitabangan. Libuan ka mga lain-laing pundok. Nagkayusa sila sa usa ka tumong sa pag-atake sa simbang Katoliko. Unang kinahanglan, magmata na ta. Naman lagi nakatug diya. No. Magmata na ta karon. Amen! So karon, matud pa ni Father Vincent, usa ka known nga exorcist. Ningon siya, mas maayo nga atong basahon ang iyang gisulti. Una, alitan ni Father Sikea para madasig ang atong mga kaparian. Di ba, doon na may upat ka spiritual harassment sa demonyo, extraordinary harassment sa demonyo, obsession, negative mong nauna, negative mong emotion, di na ka-appreciate sa kalibutan, sa kaanindot, sa mga blessing nga naabot sa tagsa-tagsa na ito ka kinabuhi. Demonic obsession. Nga, thin line lang na, gamay ra kayo naglinya sa psychological disorder. No. Kaya kayo na sa mga pari lang.
O gani, kaya kay na ninyo, mga dili pare. Kung na good news ako ninyo. Uy, nalipay mo wa. Unsa may kaya, Father? Kaya mukat? Akong basahon na, ang mga cases nilang oppression, infestation, o oppression, ilang gi-entrust. Kasi nagsulti ni si Father Sikea. Kaya mo focus sila 100% sa demonic possession. Matod pa niya, the Amoe Office of Exorcism focuses most of its energies, since only duly appointed exorcists can deal adequately with persons who are in the type of bondage, cases of possession, kada yung yawaan. So katong mga obsession, doon nalay mga problematic, traumatic, negative, di na nimo matabag o tambag, pwede na nato i-deliverance di ay. Kinsay maka-deliverance ana? Dili na mo? Uy. Kinsay maka-deliverance ni ana? Okay, atong basahon ang gisulti ni Father Sikea. Niyos Father Sikea, minor exorcism, anong deliverance prayer. Minor exorcism are prayers for expulsion of spirits that can only be used by priests. Ano ba? Nang deliverance handbook or minor exorcism can only used by priests. Some examples are the prayers of exorcism done within the present rite of baptism and the exorcism prayers found in the old rite when admitting catechumens to the church. Una, kining minor exorcism, only the priest can pray for it. Katong gitawag og minor exorcism. Dili na siya exclusive for the exorcist. Uy, naminaw mo? Ang minor exorcism di ay pwede, can be only used by kusga. Wamingon din can only used by the appointed exorcist. Tanang pare day. Itong pakpakan, itong tanang kaparian. Yan kami, Father. Di man ni pare. Madre man me. Makagamit ba miya ng prayer sa simbahan? Makagamit. Okay. Tiwaso na basa. Prayers of liberation are prayers to expel spirits which can be used by religious, mga madre, brothers, religious priests, and the lay faithful. Nalipay mo? Uy. Uy, di niya ako ha. Document siya ako. Wanang mabasa ko, parang dili kaduha-duhaan kay international exorcist si Father Jose Francisco Sikea, no? Nalipay mo They are more of prayers wani kalainan sa exorcism. Ang mga ginikanan di ay mong tatay nanay, pwede mo kahimo og prayer of liberation, prayer of deliverance. Una, paminaw paminaw jud mo. Kay gamit kay ninyo. Hindi na matabang, mingon, na nagpa-schedule mo dito, Surigao, Father, magpa-bless balay. Imagine kung kamutan na magpa-bless o balay. Musamutag di katubo, Go to your priest for blessing of your house. Kung ang pari, pa ma-orient ini, itudlo man yun sa simbahan. Kung ang pari, pa siya, negative pa siya kamo may muhimo sa prayer of liberation sa inyong balay. Nalipay mo, wala? Doon ay duha ka klase ang prayer of liberation. Una, gitawag kini og supplementary prayer or intercessory prayer. Sa una, intercessory prayer. Ikaduha, imperative prayer. Uy. Unsa to yung una? Intercessory prayer. Nakakita mo itong, kung napa ba sila, nakadaba sila itong ka-Father Chad Referger, mo ito example sa intercessory prayer.
Katong Father sigiya kanang itom, mo na gitawag imperative prayer. Ang sa'yo kalainan na mo ni ang imperative prayer. Asa tos, Brad Leo? Brad Leo? Paumasa ko sa imong prayer book. Itong itom, o katong blue. Akan ni, dara. Salamat bro. Dara bro. Kini siya, ka Father Chad Refer ni, intercessory prayer. Kini siya, ka Father Jose Francisco Sequeira, imperative prayer. Kung naa mo, i-open ninyo sa page 78. Prayer to break seals and consecration. Muna siya imperative prayer. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. Imperative ni siya. In the name of Jesus, I break the seal. Imperative. I break. Command. Ang intercessory prayer, kung mo ning ilisan, pwede rin mo ilisan into intercessory tone. I humbly ask. Ano na intercessory ha? I humbly ask in the name of Jesus to break the seal and consecration. Muna yung intercessory. Uy, nakasabot lagi mo? Sa mo ng intercessory o imperative. Uy, libog naman eh. Muna yung 2 times of prayer of liberation. Na, karon, ako nang distinguish kay doon na lain-lain ang gamit anak. Kung imong balay, paminaw mo. Imong property, imong anak, pwede ka mo gamit og imperative prayer. Command. Uy, nasabtan. Malikon pa dyan na ako. No? Pananglitan ni kitang iyaan ng gym, pwede ka ka-deliverance. Nanawag na ko ang Carmelite Mother Superior karon. Father, kano sa ka mo ari og usamis kay ko sa tuyo niya pa-exerciseon ko sa ilang kumbento nga dako kaayo. Ako ginan si sister, no need nga mo anak pa ko. Ikaw mismo Mother Superior, do na kay natural authority because you are the superior. You are the head of the congregation. Use your power. Diin kag power, Mother, because you are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan, abunyagan mo. Ha? In the name of the Father lagi, Son, and Holy Spirit. Basig in the name of Jesus ra. Invalid na siya. Trinitarian formula ang atong dawaton. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kamusad, makabunyag mo. Uy, di ba mo ba? In case of, example, imong anak, mabunyag kay nag-agad kas baktin mo dako. Nasakit ang baktin, namatay imong anak. Himatyon imong anak. Pwede ka kabunyag. In case of emergency. Saon pagbunyag? Kuha kag limpyo nga tubig. Ong imong ibubo sa bata. Talpulano ako nagabunyag kanimo. Sa ngalan samahan. Inig sulti nimo, mo pwedungan nimo pagbubo. Sa ngalan samahan, bubo. Og sa anak, ikaduhang bubo. Og sa Espiritu Santo. Amen. Bunyag na to. In case, ayaw po mo pamunyag kung di in case of emergency, ha? Basig ato na most emergency room. No? Dali, kinsay magpabunyag ninyo sa mga bagong nanganak ron. Libre! Kaingon si Father Darwin, doon ako no may power to baptize. In case of emergency, mo nang ni ako karon sa emergency room. Duk-dukon yun na nato, imong wag ka mamati. So kung imong balay, kung imong property, imong family, you can do prayer of deliverance. Imperatively. Yung pananglitan, Father, doon ay na-possess. Way pari. Way lain. Yan na kay knowledge sa liberation. Muna intercessory. For the sake nga, in case of emergency lang. Unya, kung possessed yun siya, muna ang atong itugyan ngadto sa appointed exorcist. Kining
mild harassment sa demonyo, obsession, oppression, mga sakit nga wa dito wa diri, og infestation, manglihok na ang mga object sa inyong balay, gamitan ninyong prayer of liberation. Kung inyong balay, use the imperative prayer. Father Sikia. Kung pananglitan, kini siya, intercessory prayer, basta, dili nimo property. Pero ayun lang mo pangunay, basta di niyo property. Kaya delikado kayo. Okay? Ang ilang retaliation. Pero before praying the prayer of deliverance, kinahanglan mo practice tag cares. Gidiscuss namang cares kaganina. Dili na nako balikon pa. Muna nga, si Father Sikia, ningon siya, gidasig niya, dili lang ang kaparian, apil usab mo. Kay dito sa Amerika, kuyo kayo ang naitabo, dito sa Amerika, ang nagsuwat ini si Moni ang ilang report matud pa ni Father Sikia. Doon ako ni grupo sa mga exorcist. Daghan naman kay abortion clinic dito sa Amerika. Muna ilang naobserbahan. In a recent news article, the power of exorcism done regularly by a group of priests in front of an abortion clinic in United States. Doon ay clinic dito nga daghan kay magpa-abort. Kasi gibuhat sa mga exorcist nga pare, magpaatubang lang sila dito. Maghimo lang sila silent mental exorcism. I exorcise the spirit of unclean one to depart from this abortion clinic and go. Ila dito gibalik-balik. Nya matod pa sa report, akong basahon padayon, manifested the power of exorcism, prayed as community. It stated that when the priests first began their exorcism vigils, there was notice an immediate dramatic decline in numbers of mothers who go there for abortions. It further stated that the number of abortions has reportedly been cut by half. No? All this clinic after a constant daily bombardment of prayers. Kasi pasabot ni kung kita magkahiusa sa pag-ampo, bisan lang sa tong balay, no? Dako kay nag-impact. Doon na experience si Father usa ka exorcist nga yan nabasa ni Father Sikia sa The Truth of the Devil nga libro. Doon ay usa ka himatyon nga daghan na kay mga pari ang niduol niya. Kinadaghanan hasta mga madre para makakumpisa lang siya. Grabe katiga. Na hospital man siya, ginan siya sa doktor doon na kay cancer of the throat. O niya hapit ta ka mamatay. Nag-uul in town ang tibok pamilya. Imagine na kahapit na siya mamatay. Stage 4. O niya ang family members niya, very religious man, o nang gipadtuan siya mga pare. Aron, mo kumpisal. Pero kay bawo mo, mutalikod lang siya sa mga pare. No? Grabe katig-ag kasing-kasing. Kung sa may naitabo, niuli na lang in town siya nigawas na lang jud siya. Ano nigawas siya? Samuk-samuk ra mo. Ayaw lang ko niyo pakumpisala. Kay di jud ko mo kumpisal og pare. Wala nigawas na sa ospital. Pagkawas na sa ospital, na hemorrhage man siya. Tawag na po sila pare. Hope against hope. Mao gapon. Yati ra kumpisalon ko ninyo. De ko mo kumpisal. Katapusan nga ka 20 na kapare, nagtawag sila exorcist. Kaya ba mo ang exorcist? Itong previous ka mga pare,
pertijog explain unsay spiritual significance sa sacrament. Nagwali. Matabang. Iba mo ang exorcist? Naghimo lag mental prayer. No. Grabe no? Mental prayer lang. Nag-ampo lang exorcist dito, nag-exercise lang siya sa lugar. Ngayon siya, in the name of Jesus of Nazareth, I command Mintalak, the unclean spirits in his room to depart and allow the soul of this poor man to return to God, to his Creator. Amen. I exorcise you in the name of the Father. After sa secret and mental prayer niya, ang tig-ak kay kasing-kasing ni atubang sa pari ubingon, Father, di naman ko kamao mo kumpisal, Father. Mo kumpisal ko ni mo, Father. Nausab ang iyang aura. Nausab ang iyang character. Nausab ang iyang disposition. Unang ningon si Father Sikia, kung nahibaw lang ta, kamong mga laygo sa prayer of liberation, kaming mga pani sa minor o sa major exorcism, taghan de tagmaluwas. Amen? Muna, ningon si Father, si Saint Ignatius of Antioch, ningon siya, be eager for more frequent gatherings for thanksgiving to God. Kaya bitang mag-usa ta sa pag-ampo, sa pagpasalamat to God and His glory. For when you meet thus, the forces of Satan are annulled, and his destructive power is canceled in the concord of your faith. Grabe de kita karon nagkayusa taron sa pagtuon perting kurog sa yawa ron. Amen. Because matud pa ni Francis Bacon, knowledge is atong pakpakan ng Ginoo. Kung ang pamilya, ang tatay, ang nanay magkahiusa sa pag-ampo, labi na ang Santos nga Rosaryo. Kana hinay-hinay ang bisyo ni tatay, hinay-hinay ang bisyo ni nanay, mapusgay. Amen? Huwag ito ng balik-balik. Anong balik-balik ng Rosaryo? Kaya balik-balik ba na itong pagka-mirasol? Apil po rin nagwali, no? Balik-balik ba na itong pagka-marites? Aron mapukpok o ba taltag kining atong pagka-mirasol o pagka-marites? We need a constant devotion to the Mother of God. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Yamatod pa ni St. Louis de Montfort, when people say the rosary together, it is far more formidable to the devil than one said privately. Because in this public prayer, it is an army that is attacking him. Kung magkahiusa dita sa pag-ampo sa Santos ng Rosario, grabe. Mura nag-army. Yan ni atake sa demonyo. Amen? Abi ninyo, during exorcism, kanang grabe grabe ang stronghold, full-blown possession. Pareha atong among ge-exercise atong Domingo. Murag gymnast, no? Murag si Carlo Yulo, no? Grabe, no? Ingon gud ang mama, ang iyang unas ubos, ayang tiil ni yang lawas, no? Satan is real. Yang masturya nimo, normal kay masturya nimo. Unang kung kamo iniguli ninyo, but before doing it, go to confession. Tanan ikumpisal ninyo, tanang sa nanto nga pinakauwaw, unahan niyo kumpisal. Kinanindutan ninyong pamati. Kay diha sa sacrament of reconciliation purifies our soul.
Kinsay maka-purify sa tong soul? The sacrament. All the 7 sacraments purify our soul from the dominion of the evil spirits. Unang apil ko, nang inahanglan ko sa Sacrament of Reconciliation, kitang tanan. Amen? Dito ko sa Osamis, ni Cortisikol ko ni Archbishop Martin Humuad. Dito ko natandog ni Archbishop. Yan naman, ibaw mo, siya nga, Father mo, kumpisal ko ni mo. Kinako na dito sa chapel. Ikibaw mo, natandog ko ni Archbishop. Yan naman, niluhod siya sa kong atubangan. First time ba ito na ko? Gikumpisal lag arsobispo. Nakulbaan ko. Niluhod sa kong arsobispo pa dyan. Niluhod sa kong atubangan o bingon, bendisyon ni ako, Padre. Kay ako nakasala. No? Ang makapalimpyo sa imong kalag, ug sa akong kalag, pangutan na niluhod ba ka atubangan ni Kristo. Uy. Kumpisal po, pero general, binisyon niya ako, Padre, kay ko nakasala. Ang sabay mo mga nakasala ko sa pulo, sa hunahuna, pulong o binuhatan, o sa pagbuhat sa wala angay nga buhaton. Pwede din na. Specify. General man po. Ing na nga, nakapangabit ko, Padre. Upat ka mo kakong kabit. Ay nanganli. Masing mingon ka nga, kanang imong liminister, Father, apil na nagugikabit. Pinakinahanglan, ibaw ng Ginoo sa to kabua. Yan, Padre, wadyo ko'y ayaw, Padre. Mauni akong mga Padre. Napo na ko katuig may kumpisal. 30 na ko katuig may kumpisal. Ana. Nya ang pinaka-wow, may unang ikumpisal. There is a spiritual healing. So, grabe daw, maghila ka. Grabe, nakasakit ko sa Ginoong ba? Hindi akong dakong mga nakasakit siya din niya ba? Naapoy bang umpisal magkatawa? Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasa... Sa lami, ni dukla ni tawhanan eh. Father, nakapangabit ko. Nasuway ko no, ingon si mong bana, darling, nakapangabit ko. Hindi ba makulatahan ka si mong bana? Na. Kaya namin itong, ang tinuod na ang pinaka-importante sa confession, kaya namin itong the sorrow of the sin we committed. Kanang contrition, pinaka-importante na. Contrition. Kaya di ba confession na ang sacrament of penance? Usa lang na. Contrition, kada bang imong gibasulan pag-ayo, remorse, na naguol ka, nasakitan ng Ginoo, tungod sa tungsa, kada bang akong sa. Napoy pa ba mangumpisal nga, i-appeal po nilang sa silang bana. Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasala. Kini magod akong bana, Father, na kumang libak na tanay. Uy, nay, no, akong sa, dili ang sa simong bana. Yang asawa po mong kumpisal, Father, kini magpudpud akong bana, Father. Kini po akong asawa, Father, maritis po ning dako, ngunang, masok magkano ko sa ay, Father, na. Una nga, sa confession, focus na sa to kagalingon. Hindi ka mo justify. Ayaw justify kung mo, dili na tinuod nga repentance. What na contrition? Father, nakapangagbit ko, Father, kay pakno, maning akong bana. Una na ni mouse ko, Father. Justification mo na. Ayaw nag-justify. Why contrition? Ang contrition, nag-focus na sa imong akong ayaw pag-blame sa uban. Ako, Father, kuan mo ko, Father, panliba ko kay himantayo, nung po di akong kauban sa cluster, Father. Kung di pa po na sila mamantay, Father, di dyan po ko mo reply, oy. Justification na siya. Ayaw. Contrition. Authentic contrition. Nya katulo, confession. Tanang sa nimo. Usay kay, 5 kadakong sa nimo, uwaw maning duha. No. Uwaw, dyan kining duha. Kinilang tulo sa ako ikumpisal ron, no?
Kaila po kong padermon niya, basin niyang ipatabi na niya, no? Kini sa lang, tanan jud mo ikumpisal, bisan pagkaila ni mong pare, isulti ni mong tanan, nga naman, dunay seal of confession. Powerful kay ang sacrament of confession. Buna nga, kato mga masakiton din go to confession. Nga receive the anointing of the sick. Ikatulo, kato mga grabing sakit din kada adlaw mo simba. Receive the Eucharist. The source of healing. Amen? Itong pakpakan, agido. Sa Old Testament ni ay, usa ni kinahanglan, usa sa mga angay buhaton nato, kining removal and disposal of any object that has to do with connecting one with the cosmic, spiritual powers and energies in the universe. Ng mga energy ba? Be very discerning since some objects may be disguised as scientific. Ako in-highlight na. Be very discerning since some objects, kaya nyo ipamalit nga objects, no, may be disguised as scientific when actually they are spiritual, occult in nature. Ano sa to? Occult in nature. When an object is said to manipulate energies, taminaw mo, manipulate energies, one is already entering the world of the psychic and occult nature. Occult world. Napitay niyo mga kwintas nga doon ay mga energy. Kumusuot ko ini, ma-energize. Mahal ra ba kaayo? Uy, lahi naman mo tinanawan ako, no? Bahala mo. Kaya ang atong kaaway ron, nag-upgrade sad sila. Usa sa biblical text katong gamiton, kay ang ako example ninyo karon aning New Age movement. New Age nga mga practices. Nya natay sample dire nga napossess tungod ni ana. Pero parayon ta kay kana mga amulets ninyo, matud pa sa balaang kasulatan sa 2 Maccabees chapter 12 verse 40. The danger of having an occult object. Now, uban scientific disguised as scientific, but it is an occult. The danger of having an occult object is highlighted in the story of Judas Maccabee sa Old Testament, who waged a guerrilla war against Hellenism. So dunay gubat. Or the worship of the Greek gods like Zeus, which was imposed on the Jews by King Antiochus IV of Syria. So gipugos sila pasuot o mga amulets. Kana bang sa atong moderno karon di madutlag bala. Uy. Di madutlag sundang. Uy, naaba na dire. Di madutlan. Oh, kutsilyo. Ganta mo akong concrete nga example. Mga amulets na siya. Iyan na sa demonyo. Uy, hikapa ko ng kilid sa inyong tapan. Naabay nagbugdo. Mga grapa nga wa din hiwa dito. Amulets. Gikaligot-gutan na sa Ginoo. Okay? Akong security guard dito sa office, so pa siya ma-security guard na ako, ang iyang asawa, sigsunod sa tuwa. Ya kasi magsunod sa tuwa na may mag-reels ako mga talk, tanawa lagi, kanan lagi imong anting-anting, amulets, kanang imong habak, dili lagi na iyas Ginoo. Ingon siya, kanang parian na, hinabtanan! Nagsampit may Ginoo, wa may gisampit kayawa! Ang among gisampit sa among orasyon, Ginoo, wayawa dito. Unang ka ng parian na. Labtanan. Suko kayo siya sa kuha. May gani, nakaluwas niya, nagpa-bless yung asawa og olive oil.
After sa blessing, dili na ordinary oil, holy and exorcise oil. Tanang pare, makabless na na. Dili lang, exorcist. Nalipay mo, Yes, Father Mon, nagstorya mi, mag-bless day sila dinhi sa ato parokya. Ito papakaan si Father Mon o si Monsignor Edito. So, itabo mga kaigsunan, pag uli na sila, yaplasan niya ang likod sa iyang bana nga dunay anting-anting. Kung doon na inyong bana karon, inig-uli inyo, magamit na ninyo. Amen. Wa siya magsabay ang giaplasan. Darling, atong haplasan imong likod. Giaplasan niyang likod. Paghaplas niya sa holy and exercise oil. Ningon niyang bana, kainit, ana. Sabi na imong gibutan sa akong likod. Kainit, ana. Sa ordinaryo raman ng oil. Darling. Sa darling, tilawi ko no. Imna. Inom po siya. Pag inom, kainan! Walking possess man din siya. Nang walking possess, wa siya kay bao nga daghang yawa ni sud sa iya. O hindi siya badutlan kay ang yawa may nagprotektar niya. Kay bao mo sa gisulti ni sa mga demonyo, ni sulti ng mga demonyo. Ningon ng mga demonyo, never, never, never bring us to Darren. Don't bring us to Darren. Nakailaw akong mga yawa. Kung saan sila followers sa Facebook? O sa YouTube channel na to? Kasi gibuhat nila, gidaan nila dito sa office. Ang yangan si Gabriel, no? Saint Gabriel, Archangel pa dyan. Gidaan sila dito, pagtindog na sa katubangan, kisi-kisi dayon. Yan naman, pertindakan ng yawa, sud siyang lawas. Kalau is Ginoo na liberate siya karon, o siya natong security guard karon. Og mingon siya nga, Father, salamat kayo og sorry sad. Honestly, Father, dut sa bukog ang akong pagdumot nimo. Ang tao nga akong gidumtan, more than tao nga makahatag kanako og liberation gikan sa Ginoo. Ana siya nako, Father, lahi lang nilagi ko karon. Sa una, init kaya kong grabe kayo. Naay makiglalis, di ko palupik. Pero karon, Father, gaan na kay ko buot at peace na ko. Inner peace. Ug ang maong inner peace, di ni mo mahatag sa gahom sa kalibutan, di mahatag sa kwarta nining kalibutan na, di mahatag sa bahandi ining kalibutan na, mahatag lang sa hari sa kalinaw. Amen. Atong pagpakan ang Ginoo. Nakaron kay kining New Age nga grupo karon, ubay-ubay na ni karon. Muni nga usa ni sa mga pasyente ni Father Sikia, man akong basahon lang parang ma-aware tang tanan. Okay? Muna nga kada lugar lain-lain atong ipaambit parang daghan mong makatunan. Amen. Di balik-balik. Usa sa one of the cases of Father Sikia, kining New Age movement. Ang iyang itago lang nato sa ngan nga Mario kay di man na nato pakauwawan sila. Muna nga ang iyang pangalan Mario, 35 years old, doon na siya anak, is married, and has one child. He was a minimalist Catholic who became interested in the New Age movement because he sought answers to his psychic abilities. Kanabi itong, ganaan kag mga power, mga magic, okay ra ng mga tricks. Nandiyo na ay gahom nga nagpaluyo nimo. Mulutaw na ka. Muna, mga astral projection. Sabi ng astral projection, mo travel na kabisan asa. Okay, atong padayon. Muna yung gitawag psychic power. Sa laing term na occult third eye. He was fascinated with the occult and desired to use it to have more control over his life and his destiny. He began as a young man by attending Power of the Mind. So doon naman na workshop.
power of the mind. Pwede nimo balion ning metal. Pinaagi sa imong the power of the mind. Mo na gitawag New Age movement. Ako na isulti ninyo kay basin ninyo mga anak nag-apil-apil na nini. Okay? So very attractive. Kay doon na may power. Apil na po na ng hypnotism. Okay? Na yung mga pastor karon, they have the power to hypnotize you. Muna, humana na, ipamaligya ang imong kabtangan. Ipamaligya ang imong property. Musunod ko aning tawhana ni kay huling sugo ni. Hypnotism. Panayon. Seminars on how to open your third eye. Bantay mo ha? Doon ay mga seminar nga, sige, atong ablihan ng inyong ikatulong mata. Tulong mata rin eh, ikatulong dunggan, way apil. So, and attract the power, positive energies of the universe. Imong i-attract ang mga positive, mga New Age movement. And reading of New Age books. You also started attending Eastern meditation sessions. Apil na ng yoga. Okay, apil na siya. And learning alternative healing practices using energies, magnets, and crystal balls. So mo na yung mga New Age movement. He developed his psychic abilities. What yun siya mapakyas? Kaya yun na siya psychic power. Sa may psychic power, like healing. Dito ng healing ha, gikas Ginoo. Tuminaw mo. Kung doon na ganin mo hikap-hikap sa inyong agtang niya mo, kurug-kurug mo. In the name of Jesus, pang! Sagpaon yung agtang. Tumba po ka. Kirig-kirig. Nayawaan na mo, ana. Ano, nikirig bang taon mo? Okay? He developed his psychic abilities like healing and started healing minor ailments of his close relatives. Naghikap niya, doon na naman say power, na say energy. Makurintahan ang uban. Bantayan na ninyo ha. He also practiced astral projection. Mo-travel siya bisag, natug siya. Okay? Muni, naglatagaw, bisan, natug. Okay, sa may natug di ha? No. Nya, pugni na ninyo, basig, naglakaw na. No? Ang iyang espiritu. So, padayon ta. Visiting faraway places and friends. Muni, astral projection. Daghan kay mga pasyente ini. Dito sa office. No? Yung sila, Father, mo travel lagi kong lawas. Akong espiritu. Unya, gida ko sa engkanto. Muna siya, astral projection. Di ba, mga storya-storya na sa katigulangan, pero tinuod na. Muna gitawag sa mga exorcist, astral projection. He would recount to his very surprised friends what they had been doing during the nights of his visitations. The friends were also nominal Catholics, were usually alone in their homes. Iyang bisitaon ang iyang amigo. Natugod siya. Ang iyang espiritu mo travel. Kasi tawagan na, astral projection. Later, he started hearing footsteps and noises in his house without any seen cause. So, na-infested na yung lugar. Tungod aning New Age nga mga readings, New Age nga mga movements, ngayang affiliation. Kaya doon naman sila attached spirits. Okay? Which included the chanting of mantras. He started seeing the so-called auras around people. Maka-feel na siya sa imong feeling. Uy, ikaw problematic lagi ka karon. Dali, kinahanglan ka og counseling. Maka-feel siya nga lonely ka, maka-feel. Dili lang kay tungod sa imong dagway. Iya yung ma-feel ang imong aura. Muna psychic ability.
physical pains of others. Kay bawo siya sa imong sakit. Way naman kay sakit sa kidney. Ning adto nimong doktor na ajod. Na psychic abilities, no? Ma-develop na sa mga pinaagi sa pagtabang sa mga preternatural beings kamao ng mga fallen angels, no? He learned to shield himself from negativity and psychic attacks by pleasing himself in his mind's eyes, the bubble of white light. Later, the desire to heal others and the earth through energies manipulated through visualization techniques became an obsession. So katong iyang mga power nga iyang na-receive, nahimo ng demonic obsession. Mo na doorway sa demonic obsession. So, obsessed ni una, sunod oppression, sunod infestation. Nanay infestation, kanang tiaw, kanang di na makita, ang katapusan ni full-blown possession na siya. Okay, padayon ta ha? Unsa tong demonic obsession? Negative mong unahuna, suicidal ang tendency. Muna gitawag demonic obsession. Okay? Kung doon na mo yung mga anak-anak, munang gamitan ninyo ang prayer of the church. Dako kay tabang. Gamitan ninyo ang mga sacramental sa simbahan. Nalipay mo But before doing it, before mo mag-deliverance sa inyong balay, maghimo mo mass intention for protection sa imo nga mo deliverance o sa imong tibuok pamilya. Mass intention for protection. Nasabot mo? Kaya ang kahadlukas siyawa ang Holy Mass. Manang magmisa ta karon. Alas 5. Okay pa mo? Mupadayon pa ko or ako na ning putlon? Padayon pa. No. Kaya ato na lang ipadayon sa Facebook ba na magmisa na tadayon. Na-enjoy ra mo? Tinuod? God is good! All the time! Padayon ta, ang unang level sa harassment niya, demonic obsession. Tungod sa iyang desire for power. So power niya, opening his psychic ability. Muna makahil na siya, makadungog na siya, og aura sa inyong mga emotion, sa inyong physical pain and illness, may bawaan na niya. Muna na siya extraordinary healing. Di ba? Na siya extraordinary sensation. So, kita po mga what ay extraordinary gifts, ma-amaze ta niya. Okay. There were times when he had sensation of feeling that half of his body was cold, while the other half was hot. Katunga siyang lawas, perting inita. Katunga po siyang lawas, perting bugnawa. Panayon. But when all this psychic and occult abilities, usay tawag ni? Psychic and occult abilities, Mario discovered to his dismay that his joy in life was quickly seeping away and that he experienced no more meaning in life. He then began to have obsession, suicidal tendency. Maghikog na siya. No. Dito ko gikan sa Camotes, paadto na ko sa Camotes, mga igsoon. Nitawag ang DSWD nga ni Father Jandre. Father, tabang ami, kay doon na yung usas parokyano nimo nagpakamatay. Wa siya kay baw nga naghikog siya. Grabe no? Imagine ka, wa siya kay baw nga naghikog siya. Wa siya kay baw nga naghikot siya. Unang ayang asawa UCCP. Yan ingon sa Father Jandre nako, Father, pwede ba nato ni ma-entertain? Ningon pong Father Jandre og ni Father nakalimot ko sa kapari, ila Paris priest. Lingon nako nga, Father, pwede matagaan ni mong pagtagad ni. So di man ko ka-deliverance diri kay wa di ni akong lugar. Pero kung imo kong gaag authority, permission, kay legalistic mangyawa. Muna mangayo jud kog authority. Niluoy magayo. Akong gi-interview, wa ko kay baw, Father. Nga naghikog ko, imagine ka, wa siya kay baw. Nga akong giinan duha ka pare, si Father Jandre o si Father Sansen day. Father,
Mao ni gitawag walking possess. Say walking possess for the daday na murag zombie ba? Wa sila kay bao. Daghang kay nyawa sud ani siyang lawas father. Ako siya giingnan. Kuha mo stula father, violet nga stula, tagsata. Hunya makakita mo karon nya siya ayan dagway kuan kayo. Kada bang tulala. Imagine kag wa siya kay bag maghikog siya. Muna gitawag obsession. Ang ilang atake, demonic obsession, negative mong utok. Bisag kung saon ni mong tambag, di kasod. Bisag kung saon ni mong advice, di ka makonsole. Muna gitawag demonic obsession. Giagi ng psychology, psychiatrist, why yun? It is beyond natural. Muna nga ako mong gitudluan to use, palihog, mga nanay, mga tatay, tun-inin ninyo para sa atong pamilya. Amen? Anda mamumutuon ini. By the way, ang proceeds ini atong gitabang sa mga charity. Nya karon po, doon na po tayo gitabangan dito sa San Carlos, luoy kaayo, pobre kay ang Catholic school, 63 lang ka estudyante. Si Father Albert, kalimot ko siya ngan, ito sa akong cellphone, ni-chat ako kagabi, natandog taong ko, kay napugos silag tukod o Catholic school dito, kay daghan kayong Protestant school. Kunya ang ilang tuition 600 ra ang kada, di sila mo increase sa mga estudyante kay perting pobriha pod ang lugar. Na 63 ra students, unya 63 times 600 murag 37 ra pesos. Nya ilang bayronon sa mga keding sweldo 65,000. So, deficit kada buwan. Una nga, ato silang gitabangan para dili mawa ang Catholic school dito sa San Carlos, sa Old Sagay, sa Negros, masuro na. No? Dapat, limot lang ko kay Wan ako rin akong cellphone. Nga ato ng tabangan, o doon na pa dyoy mga scholars na tabangan, ana. Dili na padra ni Father Darwin ang proceeds, ana, isa piso wa tay makuha, ana. No? Kana ato nang gidedicate sa mga scholar o sa ministry nato. Kaya wala naman magtrabaho ato mga case officers. Ilan ang gihalad lang kinabuhi para sa simbahan. Amen? Unya, muna ang tuyo ana. Nya doon na po'y 17 seminarians atong gitabangan kay mamatay si Father Darwin. Mamatay ugma doon ay ipuli. Kay matigbak man dyan ning parian eh. Mamatay man dyan eh, no? Anytime ta mamatay. Amen? Mutuo man na, dili. Pero si Lula, lapas ni, pila edad ni? Tiyang edad sa tao, si Tinta man. Pila ni? 78, perting lapasa. Ikaw na pila edad di mo? 74, perting lapasa. Nakita, makaabot pa takatag si Tinta. O, ikaw, nay, pila edad di mo, nay? O, kuwang na lang kag 5. 70 man. Ikaw, tay? 50? Pila man? 55? 59? Kuwang og 11. Ikaw, nay? Uy, lapas. So, posible na ipatay na ka, no? Average man. Pero lig-on ni sila ron. Kaning nagwali, bawla, pagkaabot tig 50. Wala yung takibaw sa itong kamatayo, no? Pagkamubo na din sa itong kinabuhi. Pero kini, lig-on eh. Kinaligudan. Kisa may kinantas ag ida dire. Kisa man? Nagbinta? Na nagbinta? Naa? Ha? Pila man? 78. Kire? 87. Grabe eh. Pila man eh? 80. So daghanang patyununo na niyo eh. $85. Bumbuar dyan. Ano pa? 87. Grabe eh. Nakaabot pa ka na. Muna nga, lig-on dyan ni sila. Munang balikon ako, hikog siya. O demonic obsession.
Pag adto na mo, akong ginan si Father John Ray, Father, pauma ko cellphone nimo kay ito i-record. Ipakita nis mga pari, kay lisod patuhuon ang mga pari. Tinoo dili. Nya kamo. No, liwat mo na mong mga pare. Lisod patuhuon. So nitabo, nag-video siya. Pag-exercise nako mga igsuon, grabe. Kurog, singgit taman. Tell me your name. Ano ka pare, pertikurata. Relax na, Father. Ganun man mahadlok siya sa pari o mahadlok siya sa mga tao na dunanay kahibalo. Amen. No. Atong pakpakan ang Ginoo. Unya, human adto, akong ginas Padre John Ray, Father, ay sa ni Paulia sila balay, kay possible jod infested ang balay. Imagine ka, ngano naluwas siya, mo ipagbitay niya, mo po ipag-abot siya ng asawa. Gikan sa trabaho. Una naluwas siya. Kay kung wa pa to, maabot iyang bana, asawa, patay jud siya. Unang pag humag-deliverance, ingon siya na ako nga, Father, ganina ba? Mura ko nagpagpasan o pila ka kilong bugas. Karon, Father, perting gaanan akong lawas. Nakadungog si Father John Ray, ana, pare sa kamutis. O, ningon siya nga, nakabantay si Father John Ray nga, ala, light na kayo mong naong ba? O, sige nag-smile. O, mingon niyang asawa, Father, mubalhin ako Katoliko. Kaya siya, UCCP. Itong pakpakan. Ang Ginoo. God is good! All the time! Muna'y gitawag, demonic obsession. Kung di na matabang, mulid na sa demonic possession. Unang di ko gusto mahitabo na, unang among gi-share ninyo ang prayer sa simbahan. Nalipay ba mo karong hapuna? Amen! God is good! All the time! Muna'y nahitabo ni Mario. Oh, balik na butang Mario. Kaya ako lang i-insert ang ako mga experiences. He then began to have obsessive, demonic obsession, suicidal thoughts. Magpakamatay na ko. Wanay lami ang akong kinabuhi. Di ba? Nanamta to siya yung mga power. O nang naharas na siya, extraordinary harassment of the demon o na obsession. Para yung tag masa. Ako to balasing ko kay magmisa tano. Okay ra mo? Okay pa mo? Okay ra. Wa man may mahimo pa der, no. Okay na lang, no. Ang among kabaw dito, among sigbin, no, among dinosaur, kinsa may mutugway ato. Padayon na tugbasa. And his psychic occult powers grow. So grabe na yung occult power. He had difficulty concentrating and could not complete his advanced studies in a certain university. Even after many months, he began to have a very painful headaches. Na sa mga, muna na, obsession na. Di ba, yung utok pa to, yung emotion. Karon physical na ang atakis demonyo. Gradual. Okay? Stomach aches and also vertigo. Oh, malipong na siya. Stomach aches and strong palpitation in his chest also occurred. Naglisod na sa ginawa. No? Tinuod ni taas ay ang power, makaayo na siya, o daghan kay mga paagi, na sa mga, kaya maka-sense na siya sa imong emotion, sa imong sakit, makabasa na siya. Pero maupo ni ayang demonic oppression. Ano na gitawag demonic oppression? Physical illness. His Catholic faith deteriorated more and more. Munang wa na siya salig sa simbang Katoliko. He became convinced that God is part of everything. Pantheism.
nga everything is God. Due to this New Age readings, as well as his experiences, and he would enter altered states of consciousness through New Age meditation. Mawa na siya. Muna gitawag trance. Mulutaw ba? Nigpray ninyo mawa na mo. Bantay man na, trance na siya. Sa itong prayer, si Kristo, atong Ginoo, kung makakita ng mga santos, ma-amaze lang sila. Pero di mawa ilang consciousness. Pero din mawa ilang consciousness. Sa New Age movement. Padayon ta. He also began to believe reincarnation. Kana matao ta pag-usab. Kung buutan ka, mahimo kang unggoy. Kung di kabutan, mahimo kang ilaga. Muna, reincarnation. He did not anymore believe in the existence of hell and heaven. Hindi na siya matuwa na. He also believed that good and evil should coexist. He later come to accept that Jesus is merely one of the ascended masters, equal to Buddha. Pero di na Ginoong Ginoo. Para niya si Jesus, ordinaryo lang nga moral master. The mass held, so muna, ang iyang kaugalingong pagtuo na weekend na. So muna, anian himi dinhi aron pagpalig-on sa to pagtuo. Amen. Mao nang gikabuntag hangtod karon catechism jud. Nasunod adlaw na pod, paminaw mo sa catechism kay kada adlaw way hunong sa pagtuon. Ako sige kog basa, maabtan kog alas 12, basa ra kapon, nigmata, basa na pod. Kay nga naman maura na akong misyon para mapaambit ninyong tanan. Amen. Wa man ko ikahatag ninyo, maura man na. Unang kami sa team na mo, lumba mig tinon anay, mga matay na lang may, di pa mi mo magtuon. Amen. So padayon ta sa pagbasa. Sunod, muni gitawag incubus. Yataki na siya through incubus, succubus. He started to have dreams with a spirit would come regularly to him at night and during his siesta time to tell him that it was a romantic partner. Makikilawas niya. Oy, muna gitawag. Kung lalaki man siya, babae ang espiritu, mo appear as woman, muna gitawag succubus. Kung lalaki ang espiritu, incubus. Kung babae, kung tiguang, spirit of Nicopos. Tiguang naman. Pero so naka-experience na si ani. O doon ako'y pasyente ini, usa ka member sa choir sa akong parokya. Gipabuntisan og engkanto. Uy, mutuo mo? Tuo na lang mo kay madali ta. Mo ning gitawag incubus or succubus. Babae man siya, pabuntisan sa engkanto, 9 months wa say monthly period, mulihok ang sud sa iyang tiyan. Nay bata, ang iyang tutoy ni dako. Kay gipabuntisan siya. Niadto siya doktor, 3 times nagpa-ultrasound, way sud ang tiyan. Uy. Yung sa may sud na, basig cancer na. Normal ang tanang internal organs niya. Kay ba mo? Gibutangan na nakog holy and exercise oil ang iyang tiyan. Nisiga din ang mata. Darwin, maldito ka. Daghan mi siyang lawas, Darwin. Amo na, Darwin. Ingon anak ka powerful. Kung nahibaw lang ang tibuok katoliko sa tibuok kalibutan, how powerful Jesus is using the sacramentals of the church. Amen. Kung ang mga pari ma-educate lang ni ini, kay sila ramay maka-bless ni ana, laygo di ka-bless ni ana. Mo nang gitawag mig sacerdos. Anong gitawag mig sacerdos? Giver of sacred things. Usa minig sacerdos? Giver of sacred things. Wa man ko'y mahatag ninyo. Unang igo ra ko mag-bless anang inyong tubig asin.
Kay mo na yung meaning sa kong pagkapari, giver of sacred things. Kung sa ihatag sa pare, dili man ta ngudagan o dalaw 500 di mo ha no isa pa ilain dia ano dili material things ang ihatag sa pare, sacred things atong pakpakan ng atong mga kaparian. Unsay nahitabo sa ako member sa choir parokyano nako, gi-series na to og exercise, gi-catechize na to tibok pamilya, og kaluoy sa Ginoo nihiyos ang iyang tiyan. Nibalik iyang monthly period mga igsoon. Og dili na siya walking possessed karon. God is good all the time. Balik tang Mario. Mapadyo ka mahumang Mario Father, no? So mo to ha? It also did violence to his wife, manifesting intense jealousy. When he awoke, he had no recollection of what occurred. Grabe kay siya sa ibang buhaton nga wa siya kay bao. Matingalan ko diyang asawa. Okay. Once he was visited a beautiful church with his family, he started to receive supposed locution and visions. Oy, makadawat na siya mga vision, mga messages. Shh, magbantay mo. Kung dunay pipila ninyo, muangkon. Nga? Sige, natitabo ni Mario. Tiwason ha? He experienced Jesus talking to him. Sa to? He experienced Jesus talking to him. Nakikstorya na si Jesus sa banako, ter. Shh, bantay mo. And begging him to assist him in cleansing souls. Imagine ka? Magmisyon na ta! Ako si Jesus, Mario. Tabangi ko sa pagsangyaw sa kong mensahe. Aron mo luwas tag mga kalag, Mario. Yan, so in preparation for the second coming, kay hapit na kumabalik, Mario! Yo, 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 yo. He also started to receive messages from Mama Mary. Within only a short span of time, he was able to gather around him a following. Daghan na siya na gather ng mga tao. These were church people who believed his messages were from heaven. Shh! Niingon na bas Mama Mary mo ganina nga wa kuno ka mo adto sa Adoration Chapel. Ganun ka makamadto ka Adoration Chapel na ingon na bas Mama Mary mo adton ka? Ganun ka kamadto? Si Mama Mary, hilabtano na kayo. Hasta mga gagmay ni mong buhaton, mapil si Mama Mary, koreksyonan ka. The voices were also telling him to heal. Oy, healer na siya. Ningon si Mama Mary ug si Jesus, sugod karon, Mario, yo, yo, yo. Maghealing na ka, yo, yo, yo. Bantay mo ng mga healer, ha? The other messages pertaining to the end of the world, that these messages did not bring him peace. Only fear and trepidation. The messages also commanded him to do certain activities like pilgrimage and prayer sessions with others, and warned him that if they were not done, he would experience certain punishment. May mga hadlok. Kamugawas mo din ang among grupo, doon ay mahitabo ninyo. Kay nagpakita nako si Jesus. Ayaw mo patuntuan ang grupuha. Shh! Gawas na mo dayon. Uy. Kini nga akong grupo, kung doon ay mo gawas ni ini, doon ay mahitabo, silutan mo sa Diyos. Mo nang di na mamugawas sa maong kulto. Si Mario, padung magtukod og kulto. Unsa to? Warned him that if they were not done his mission, he would experience certain punishments. Aside from his occult activities, he also did automatic writings. Kuyaw des Mario, no? Shh.
pagbantay mo, anang mga grupo nga, mukalitlag suwat, Grigo, Hebreo, Latin. Uy. Nako ipadungog. Asan to si Kuan? Brad Edison? Muham ko atong cellphone ako. Nako ipadungog ninyo nga legion ang nipossess niya. Bisaya siya pero maglinatin. Ako ipadungog. Okay ra mo? Ipadungog lang nako ninyo ha. Uy. Ready na mo? Ha? Ready na mo dagan? Guyog ini siya kay Legion. Legion is 16,000 demons. Grabe no? Usa ka lawas pero Legion ang nakasud, no? Ano naglinatin ni siya. Ang ngan sa demonyo si Factus. Oh, paminawon mo ha? Paminawon ta mo. If all of you will retain your ignorance, and that's one of the very thing that makes our blood boil. Oh, Toltira, ingratus quidam, illud veri et vos, omnes estes per pudiet, dignos habitor, respecto. Naglatin. Bantay mo kay mga walking possess, mag-speaking in tongue. Dili tanang speaking in tongue, ikas Ginoo. Uy. Never be a judge of your own. Uy. Cha-la-la-la-la-la-la-la in the morning. Cha-la-la-la-la. Cha-la-la in the evening. Uy. Nag-speaking in tongue. Unang bantayanan na ninyo, ayaw mo paghimog desisyonan, nakadawat ko gift of tongue. Ayaw. Never be a judge of your own. Yan naman ang gihatagan na pipila lang. Ang kondisyon sa makadawat o speaking in tongue. Pabinaw mo. Extraordinary ang kasantos. Ya, santulon ka. Uy. Extraordinary na nga gift. Dili na siya ordinary gifts. Ang ordinary gifts, imong tinguhaon. Pero ang extraordinary gift, di na tinguhaon. It is only given by those people who reach for a unitive stage sa ilang spirituality. Unsa ang unitive stage? Pinakabalaan na, murag sa patipeo. Uy. Ya, kung pakno ka niya, nag-speaking in tongue, ayaw na jud pagduda na. Uy. Diyan padayon ta. Nay authentic ha, pero daghan kayong demonic speaking in tongues. Uy. Paimangno lang na nato. Kay mabahan na po ni Padre Darwin sunod adlaw, no. Tungod anang gift. Dunay pseudo charism, dunay pseudo gifts, murag gift. Wala siya, nay gift of healing. Pero di tanang gift of healing gikas Ginoo. Una nga, kabantay mo, mingon mo na ako, Father, di ka mag-healing? Sa dili. Go to the sacrament. Confession, anointing of the sick, and Holy Eucharist. Di nato kompetensyaan ang Ginoo. Uy. Kung muadto mo ana, you receive Jesus. Personally. Padayon ta. Sinitabo ni Mario, automatic writings. Believing that he was being used by good spirits, his growing followers collected these writings, believing that they came from God. So, doon na rin sila kang followers. When he was alone and would force himself to sit still and try to pray, he would hear other unearthly voices. He began to stalk to the souls. Espiritista na siya. Makikstorya na siya mga
kalag. Kisa ramay nakaluwas ni Mario. Mani. Ang kanindot ni Mario, mani bantay ha. Ang tinuod nga dunay mensahis Ginoo, usa sa ilang karakter nga gikas Ginoo, mani ang virtue, obedience. Dili sila mulabaw sa pare, dili sila mulabaw silang leader, obedient yun na. Munay fruits of the Holy Spirit. So, ang kanindot ni Mario, niadto siya sa iyang parish priest. No? But immediately after the first interview siya sa parish priest. He experienced very painful psychic attacks. He experienced demonic harassment at night. Dark entities would try to kill him through strangulation. Breathing, hard breathing, only prayers to God ended the psychic attacks. Unang usay ibuhat nila sa pare, kaya man sa exorcist, iyang gi-recommend dito nila ni Father Sikia. So sinitabo, sa grupo nila Father, the Office of Exorcism gave immediately the following assignments. Mao dyan atong buhaton, kung makita na nato nga doon na joy positive nga harassment or possession, gaan ay assignments before the exorcism session. Dili din mo exercise. Gaan sila og assignment. Manang gigag-assignment si Mario, ito ako gingon ninyo, offer masses for Mario's liberation and his protection. Kaya di man ni basta-basta, di man ni dua-dua. Manang kamo, mag-deliverance mo sa inyong balay, excited na mo? Uy. Nya kay bawo mo, daghan kay maayo. Shh. Kanang inyong masakiton, kun inyo nang i-deliverance, daghan kay maayo. Kung di mo maayo, go to your doctor, kay dunay natural illness. Natural illness need medical attention. Di ta mga fanatic dire. Shh, balik ko na ko ha. Kung di ka maayo, go to the doctors. You need medical attention. If ever mo ito mas doktor, gamitan ninyo mga sacramentals. Di na ako isulti ka mo nila experience. Healing and liberation is secondary. Kanang liberation sa mga unclean spirits, secondary na na. Ang pinaka-primary, ang pinakadakong milagro, kung ang imong bana, imong asawa, mag-ampo na grosaryo kada adlaw. Mingaw na o kuwang na imong adlaw kung di ka kaampo grosaryo. Amen? Kuwang na imong adlaw po di ka kasimba. Kuwang na imong adlaw di ka kasimbag Domingo. Magpangita na ka. Kana mo'y pinakadako nga milagro. Mo na'y labaw pa sa healing. Labaw pa sa pagpalayas sa demonyo. Amen? Nakaroon, padayon ta. Yapit ta, alas 5. Kaya magmisa na ta. Kung sa'yo nahitabo makaigsunan, including here was protection for his family and possessions. Muna nga among i-aware ang mga tao nga maadto dito labi nag-possession positive, muna nga amo silang i-prepare. Dili lang siya. Apil usab ang tibuok niyang pamilya kay power man. There's power in unity. Family prayer was to be started immediately. Mag-unite yun sila pag-ampo. Nya, i-renounce tanan. Kung sa'yo i-renounce, tanan niyang mga New Age involvement, occult paraphernalia, muna usas jud sa among ipabuhat. No? Nya, labaw sa tanan, confession of all the New Age practices and beliefs. Dili lang iyang practices, dili lang iyang beliefs, apil sad ang iyang practices. Although, the renouncement and confession cause Mario a lot of bodily pain. Grabe ang kasakit. Grabe ang torture. Kaya mo, during renouncement, ang amo mga pasyente, magsinggit na. Magwal na. Renouncement pa na ha? Yan ang prayer sa simbahan. No? Ng prayer of renouncement. Grabe, matorture ang mga yawa. During renouncement, labi na possess, dili na, Darwin! Hunungan na! Sila may mag-renounce. Itong possess. In the name of Jesus, I renounce. Darwin! Pasagdi na me! Intermission. Samtang ako ipabasa ang renouncement, mo intermission man mga yawa. Ang mga yawa nga, open demons. So, padayon ta. Pero ang human ini,
kung makumplito niya ang prayer sa renouncement in front of the Blessed Sacrament, kung may Blessed Sacrament in front of the altar, enlightenment of his conscience was received right after. Mangumpisal siya, nya renouncement, ang iyang madawat enlightenment, no? Ang kagaan sa iyang consciousness. Other assignments including getting rid of all his occult paraphernalia like talisman, amulets, crystals, magnets, and the like, using the sacramentals with proper disposition. Munang gamito na ninyong sacramentals with proper spiritual disposition. Nga naman, ang sacrament purifies our soul from the dominion of the evil spirit. But the sacramentals purify our body from the dominion of the evil spirit. Monday ng wisdom sa simbahan, ganong nagtukod siya sacramentals. Ato pakpakan, ato simbahan. So ilan nang gigamit? Padayon ta. Human ni atong mga assignments, gihimo dayon ang solemn session of exorcism. During exorcism, makiksunan. Unsay naitabo ni Mario? During the exorcism session, he went into a state of crisis. He had no recollection afterwards, which points to the reality that Mario was walking possessed. No? So, dili na ako imbento ng term walking possessed, ha? Kaya ka na bang nag-react ng pare? Kinis Darwin, naghimo-himo, nag-iya. Diri. Sa libro ni Father Siqueya. Nakaroon, unsay nitabo ni Mario? Pamasay kalibutan jud. Tanang sacred objects. Kada, mahimo naman ng sacramentals, religious items, kanang cross ninyo, religious items man na, human sa blessing na tuon niya, sacramentals na siya. Holy and exorcised water, holy and exorcised oil, holy and exorcised salt. Iba mo, kung naminaw mo ganina, di na nakubalikon, daghan kay tagmatabangan na. Nya excited na mo experience. Amen? Human sa blessing anak si Mario, tanang sacred things, sanang sacramentals, doon na siya aversion to the sacred. Di siya ganan mo hikap, mapaso siya. Grabe, no? Tanawa ang mga doorways, tong New Age attraction niya, katong occult power nga naa niya, healing, vision, messages, gikan dito tanan sa demonyo. Kay ang demonyo anghel. Okay? Og kaluoy sa Ginoo na liberate si Mario. Completely healed sa tanan niyang sakit. Karon nakakonsentrate na siya, tanan niyang mga gipamati, completely healed and also completely liberated si Mario. Nya tungod lang sa New Age practices, New Age belief, maoy doorway sa demonyo nga maharas si Mario. Manang gipaambitin ako ninyo, parang magbantay na ta. O daghan pa mo may bawaan, just follow and subscribe sa atong YouTube channel. Amen? Nya karon kay nag-empower man ninyo, palihog, gamitan ninyo ang inyong nakatunan karon. Nga naman, matud pa ni Father Mirosny, ningos Father Mirosny, first of all, do not be afraid. Ano to? Do not, balik ka katulo. You not only have the power of your baptism and of your ordination. Kami mga pare ni ang ipasabot. Kamo, pinagis bunyag, nakumpirmahan na mo. Kay bao ba mo powerful kay confirmation. Ang mga tao nga possess, ani adto sa mong office, nga wa kumpirmahi. Among gipakumpirmahan, human sa confirmation, wa na maposes.
Anak ni Brad Jonathan, Nas Brad Jonathan, kauban na to ron? Nas Brad Jonathan, dire? Yang anak, natinga sila, kay gagmay kay grado. Down kayo, below average ang grado. Natinga sila. Di, mas kanunay na tulala. Pag deliverance makiksunan, si Lucifer o si Satanas sud sa lawas sa iyang anak. Babae. Unya, ilang gikumpirmahan ang bata og humag confirmation, completely healed. Nya dako kay milagro ngano man ang iyang anak dagko na kay grado. Ni kalitlag ka bright. O nang si Brad, siman man ni, siya nga, wa mo ko'y sa kairon, Father, kuyog sila ko nimo. O nakakuyog na to karon, no? God is good. Nagyayaan mo, no? God is good! All the time! Unang unsay gisulti ni Father Mirosny, do not be afraid. Not only have the power of your baptism, but of your ordination. The devil is deathly afraid of you. Unsa ko nang yawa? Deathly afraid of you. And only intimidates you to be afraid. So don't be afraid. Don't fall for that trick. Ayaw pa ilad sa yawa. Kay mo intimidates lang sila nimo. Unsa may intimidates? Tiaw-tiaw. Mo nang gitawag sila tiaw. Nga naman, tiaw raban sila kuto. Pero sila di ay hadlok na to. Nga naman, nabunyagan na mo. Nakumpirmahan na pod. Nakakumpisal na. Nga nung wa man na maningog ng uban. Na. Simba kada Domingo. Kana, kadang upat. Na kasal nas pare. Kana, grabe kay kag power. Use your power from the sacrament. Yan nung doon natin power because of Christ. Hindi may akong parokyano ningon, Father, grabe lagi gagahong Father ba? Kuyaw kita mong lulo siguro. Nga nagpasa ni mo. Iko, yama-yama kang atiha ka. Di man to powerful si Lolo. Nga nung doon ako'y power because I am baptized. I received the sacrament of confirmation. I received the sacrament of confession. And more so, I received the Holy Eucharist and the sacrament of ordination. Amen? Use your power. Itong pakpakan ang Ginoo. So akong gusto ninyo, before mo mag-deliverance sa inyong balay, na offer mass intention. O karon, pwede mo maghimo sa mass intention. Sunod adlaw, maghimo mo confession, kanang tinud-anay nga confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Nya I hope, kay mag-deliverance mo sa inyong balay, I hope, inyong tudluan yung silingan, kay mga yawa sa inyong balay, mamalhin sa inyong silingan, maluoy po din taon mo sa inyong silingan, tudluoy sila sa kamatuuran nga gikan sa atong simbahan. Amen! God is good all the time! Nalipay ba mo karong hapuna? Atong papakan ng atong Ginoo. Nya lasing ko na